Okay, si Father Archer Bokia, ang priest in charge sa mga katikista dito sa Archdiocese sa Osamis. Father, so buong mga katikista ng Archdiocese ang ginawa yung pilgrimage no, dito sa Archdiocese. So isang malaking pasasalamat po sa Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na nagkaroon po tayo ng pilgrimage sa ating mga katikista sa pangkalahatan sa ating Archdiocese sa Osamis. Dahil na rin po ito sa Month for the Catechist, isang malaking kapagbigay ng karangalan sa ating mga katikista na nagbuhis ng buhay para lang maituro at ipangangaral ang mga turo ni Kristo sa mga kabataan at sa ating mga GSK. So may malaking abag yung talaga yung mga katikista no, in terms po sa evangelization. Opo, ang katikista po ay naging kamay at saka paa ng ating mga pari din para sa pagpapatuloy ng ebanghelisasyon at sa pagtuturo ng mga kabataan sa Ebanghelyo ni Kristo. Challenge po sa mga katikista, Father, lalong-lalo na sa mga parokya. May mga school na hindi tumatanggap ng mga katikista. Paano po natin yun na solusyonan? Totoo yun. Marami pong mga schools, not just, siguro sa atin, sa Misamis Occidental, hindi ito masyadong big deal, no? Sa pakikipag-usap ko sa aking mga kasamang direktor sa buong bansa, marami pong mga archdiocese or dioceses na hindi po pinahintulutan na makapagturo ng catechesis sa bawat paaralan yung mga katikista. So isa po ito sa mga malaking challenge na inatupag namin ngayon. Ngunit dito sa atin, sa 4 divisions of Misamis Occidental, like the division of Tanggob, the division of Osamis, the division of Orquita, and the province division of the Department of Education, we are so very fortunate because we were given an approved letter coming from the schools division superintendent that we are allowed to teach catechism in the classroom. So marami namang siguro bukod lang siguro sa mga principal na hindi siguro kabilang sa ating pananampalataya, kaya po sila ay they rejected some of us. But actually, some of the schools division superintendent told me that just tell me, Father, no, kung mayroong mga school principal na hindi pinayagan yung ating mga katikista na makapasok. Kasi alam mo, pre, yung pagpasok ng ating mga katikista sa bawat paaralan ay kabilang po yan sa DepEd order. Batas po yan ng Department of Education. No? This is the order number 13, series of 2013, kung hindi po ako nagkakamali. At meron pong mga pamantayan na dapat po isalang-alang ating mga katekista sa pagtuturo. So tiniruan namin, binigyan po namin sila ng protocol bago po sila sumalang sa pagtuturo sa bawat paaralan. Yun po. So mga ilan po yung katekista mula dito sa Misamis Occidental? Sa ngayon, hindi ko pa mabigay yung exact detail talaga. Siguro abot tayo ng mga 1,000 kasi bawat parokya merong tig 100. Tapos we have 27 parishes. And tapos meron ding mga 80, like for example, in my parish you have more than 80 catechists. At saka meron pa kasi, hindi namin mabilang, Noel, kasi meron pang mga parokya na binigyan namin ng mga basic seminars. So may dadagdag pa at saka meron ding mababalik. So ito yung sinabi sa amin ni Doc Clarence Batan, sinabi na sa amin na isa sa mga pinakamasayang katikista ay nandito sa Mindanao kasi mga volunteer sila. Hindi sila mga katikista na binigyan ng mga compensation, kundi volunteer sila. So wala silang allowance? Walang allowance po. So volunteer talaga, no? Volunteer. So yun ang nagbibigay sa kanila ng saya at lakas sa pagtuturo. Okay, Father, in relation po sa Catechist Month, no, this September, and ano po yung mga nights activity? Okay. So, sa mga activities naman sa pagdiriwang namin sa buwan ng mga katikista, iba't ibang mga pagdiriwang po at iba't ibang mga celebration ang ginanap ng ating mga katikista. Meron pong ginawa ang iba na tree planting, meron ding feeding program. Kabilang na rin ito yung pilgrimage na ginawa namin at saka yung pagbibigay pa rin ng turo, no, hindi lang sa mga kabataan kundi pati na rin sa mga may edad na rin, pati na sa mga lalong-lalo na sa mga GSKs natin. So, bawat parokya, they have their own unique celebration, no? They have their own unique celebration at saka karaniwan ipinagdiriwang yan sa huli na, sa last Sunday of the month siguro.
you mentioned kanina, Father, no, during the homily, mayroong kayo 3 growing, no, Oh. ginawa. Opo. So every parishes may 3 growing ginawa, Father. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat, pero sinabihan ko sila na tayo talagang lahat, no? Na magtatanim talaga tayo, meron talaga tayong gagawin para sa ating kalikasan kasi kabilang talaga ito sa pagbibigay natin ng legacy sa mundong ito at pagbibigay ng buhay ng ating mga kabataan na sana naman sa darating na araw meron din silang puno na kanilang masisilungan. So, during our catechetical meeting, I am challenging them that they should also do tree planting now. Okay. Hindi lang sa sa evangelization, no, sa good news, no, sa words of God, including the pag-alaga ng ating Opo. sa environment. Oo, opo. Oo. Yung ginawa ng mga katekista. Yes. Oh. So, mga ilang taon na rin yan. Mula nang ako'y nanluklok sa office na ito, binigay sa atin ng obispo, bawat taon talaga ginagawa ito ng ating mga katekista. Itong tree growing. Hindi na ito tree planting. Kasi kapag tree planting, pagtapos ng tanim, iyawanan na kagad. Oh, Tree growing, tree growing. kailangan May series po na visitation sa mga lugar na tinatamnan nila. okay. Father, mahalaga ang papel ng katekista sa parokya. Mahalaga din ba nga suportahan ng mga parish priest, no, ang mga Opo. ang mga mismo mga katekista natin. Opo. Okay, so magandang tanong yan kasi yun po ang karaniwang hinihiling sa akin ng mga katekista na sana po ay ibigay sa aking mga kasamang pare ang mga hinaing din nila. Lalong-lalo na ang pagbibigay ng importansya sa kanila during monthly meeting nila. Sana ay mabigyan din naman sila ng pagkakataon na mabigyan ng panahon ng kanilang pura paroko para naman sila ay maging masaya. Kasi the presence is what makes us happy. Just like in the family, in the absence of the parents, the children will go astray. Ganon din po yun sa mga iba't ibang organisasyon sa simbahan. Kapag nandyan po ang pura paroko, nagbibigay ng turo din sa kanila, kasi yung pare, meron din kaming mga pinag-aaralan. Kapag bibigyan kaming mga katekista ng turo, tapos may tanghalian din at saka may snack, lalong masisiyahan ng ating mga katekista. They will become more energized and enthusiastic in their ministry. Kaya po, importante po talaga ang presensya ng pari sa kanilang monthly meeting. Okay. So dito sa amin susunod suportado yung mga katekista. Opo. Mahal na mahal po ng Kura-Paroko yung mga katekista din naman. Father, mensahe na lang niyo po sa buong mga katekista sa buong bansa na nakikinig. Okay, sa lahat po ng mga katekista, thank you po. Isa po itong buwis buhay ang ginawa natin at saka isa po itong malaking karangalan sa atin ng Panginoong Diyos kasi pinagkaloob po niya sa atin ang isang misyon nito, ang pagturo at pangangaral ng turo ng Diyos diyan po sa banal na kasulatan at sa ating katekismo o katekismo po. So lahat po ng katekista, isa po ito sa pinaka magandang ministry po sa simbahan. Kasi tayo po ay katulong ng mga pari sa pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa bawat kabataan, lalong-lalo na po, hindi lang sa mga kabataan, pati na rin po sa mga matatanda at sa mga saklaw din po ng mga JSK. So, sa lahat po ninyo, wag po kayong hindi kayo mapuyat o hindi pa kayo do not surrender in giving your service to the Lord because this is our beautiful legacy we can give to the church and to the whole world. So, maraming salamat po. Father Alche, Reverend Father Alche Boquia, ang ating priest in charge sa mga katekista dito sa Archdiocese of Osamis. Maraming salamat.